si Stel, ha? Hello po, Ma'am Susan. Hello po. Ayan si Stel. Ayan, bati ka sa mga ka-wonder natin, Stel. Hello mga ka-wonder, magandang araw po. Ngayon po ay makakasama niyo po ako. Ako po si Stel. Siyempre, si Bam hindi nakakakilala kay Stel. Anyway, Stel, ready ka na ba sa kakaibang food trip natin today? Sa totoo lang po, Ma'am Susan, medyo kinakabahan. Narinig ko nga po, Ma'am Susan, mga pagkaing minekos-mekos, pinagsama-sama, at kung ano-anong napaka-unique na pagkakaluto ang ating matitikman ngayong araw. Masarap yan. Pero masarap for sure, Ma'am Susan. Pero ito po, hindi lang food trip ang hatid natin sa mga ka-wonder natin, Stel. Isasama namin kayo sa mundo ng Wonderland. Stel, agree ka ba? Agree po ko, Ma'am Susan, dahil bukod po sa napakasarap ng mga putahing ipapakita namin sa inyo, may mga alamat din kami na ikikwento para sa inyo ngayong araw. Ang laki! Ang laki! Ano ba to? Yung kuliglig, ang laki po. Yan yung kinakain ko! Teka, Stel, parang ang layo mo sa akin, ha? Uy! May kulig-lig! Nagulat ako! Kalma lang, Stel. Ito munang super warm ang harapin natin. Ladies first po. Hawakan ko na po siya. Ayan, thank you po. Nice experience, life-changing. Ako din! Grabe, kayo mo. Sabay po tayo, Miss Susan. 1, 2, 3, go! Pero ano pong texture niya? Malambot po? Malambot po. Madulas? Apo, medyo madulas po. Malansa? Hindi naman po. Bakit super warm? Sabi nila, high protein po talaga to. Sabi? Opo. Sa mga nagbibuild ng mga katawan. Pwede po. Ay! Nagbibuild ka na! Hindi na po ngayon eh. Nagpalit na po, change career na po ako eh. Hindi ba nagbibuild? Hindi na po ako nagbibuild ng katawan po. High protein na? Yes, high protein. Kailangan ng mga singer yan, di ba? Yes. Oh, yan. Di ba singer? Dancer po ako. Dancer po tsaka host na. So, Biglang nagpalit ng karir. meron po yan? Doon na lang po kaya. Naku, Stel, simulan na nga natin ang pagluluto bago pa sila makawalang lahat. Ang recipe natin today, ang favorite nating adobo. Gagawin nating adobong kuliglig. Gaya ng normal na adobo, unahin na natin ang paggisa ng bawang at sibuyas. Pero imbes na baboy, ilagay ang kuliglig. Siguraduhin nahugasan at malinis na. Lagyan ng toyo at suka. At dahil hihintay natin itong matuyo at lumutong, magkwentuhan muna tayo. Stel, noong ano buhay mo, habang nagluluto tayo magkwento ka, ha? Kumusta buhay mo nung Di pa po ako SB. SB19. Dati po akong kuliglig. Hindi, dati po nung di pa po ako SB19. Normal student po. Normal student. Opo. Okay, so ikaw ay normal student, di ba? Opo. Tapos nagtuturo din po ako ng mga sayaw po. Sa mga bata po sa special school. Yung pagkabuo nga ng SB19, paano nagsimula yun? Audition po. Sa audition, tapos nagsama-sama kayo? Opo. Ang galing, ha? Okay, tapos ngayon, nung nagte-training kayo, gaano katagal yung mga training na ginagawa niyo? Rehearsal, mga ganyan? Yung rehearsal po, everyday. Everyday. Opo. Okay, ang bango. Ilang years Ilang yun? years? 3 years yung training. Tapos nung 2018 po, ayun, nag-debut po kami as SB19 na talaga. Mahirap ba nung nagsisimula pa yung grupo nyo? May mga natanggap ba kayo mga pambabatikos, pambabash, ganyan? Opo, madami Like, po. anong sabi? Siyempre po, dito sa atin sa Pilipinas, may mga bagay na hindi agad natin kayang i-accept, i-adapt, lalo na kung bago sa atin. Mga bagay na kailangan mo pang i-explain para mas lalong maintindihan, lalo na sa mga baguhan. Kasi sabi ko nga po, mahirap po baguhin ang nakasanayan po talaga, di ba? Ang maganda po ngayon sa generation po natin ngayon, marami na yung mga taong mas nakaka-appreciate kung ano po yung bago. So ngayon wala na. Meron pa rin po, pero siyempre hindi naman na po natin isipin kasi hindi lang po mahalaga yung gano'n. You focus on yung mas mahalaga po sa atin mga yung good mga things at kung ano yung mga as long as tama naman masaya yung ginagawa nyo. Masaya. Tsaka masaya. sa dami naman po nang nagsasabi ng positive feedback, ilan lang po yung mga may mas sinasabing hindi maganda. So bakit mo pa papatulan? Ngayon, kumusta ang iyong personal life, ang iyong love life? May girlfriend na si Stel? Wala po. Wala pa? Priority mo lang. Family. Ang career.
Siyempre, alam mo naman. Pero siyempre magtatampo yung 18 pag sinabi kong wala. So meron po yung 18. Ano 18? Opo, yung 5. Ngayon, siyempre, ngayon, focus ka muna sa career. Opo, focus po ako sa ganito. Sa ganitong path, pero yung pagkain po, hindi po ako makapag-focus doon. Dry na, parang tuyo na to. Crunchy adobo na to. Ready na tikman ni Style. Ganito! Kakayanin kaya namin tikman ang nilutong chichawarm ni Aiko at ang niluto naming kuliglig na adobo. At dahil siya cultured na Style, so safe na safe mo na siyang tikman. Wow! And smells good! Excited na po ako para sa inyo, Miss Susan. At yung adobo natin, kuliglig. At ito naman, Style, ang pritong superwarm. Yeah. Pero bago kami, pipili muna kami ng ibang titikim. I Wonder Team, damay-damay tayo rito. Nanginginig siya. Nanginginig siya. Ay, crunchy, narinig ko. Dali. Sarap po. Parang chicharon na parang balat ng manok. Pero hindi mo talaga natin titikman? Titikman ko mo pag titikman nyo din. Hati tayo. Sige na nga, Stel. Tikman na natin ng chichawarm at adobong kuliglig. 3. Parang nga lang siyang hangin. Lasa siyang balat ng mani. And for the moment of truth, kakayanin ba namin ang adobong kuliglig? Ang lalaki kasi! Parang hindi ko mo kaya talaga to. Lasang adobo. Yay! Galing mo, Susan. Galing. At yan na po, ang adobong kuliglig at pritong super warm. Yes. Presenting pansit with ketchup. Ito po ay banana ketchup po, no? Curious po ako kung tomato ketchup naman ang gamitin. Tingin ko ito ay banana ketchup kasi matamis-tamis. Opo. Kasi ang tomato ketchup may... Maasim talaga. Tingnan natin kung mauubos natin to, Stel. Naintindihan ko na po kung bakit ketchup. Bakit? Siya po yung alternative ng kalamansi. Kasi may asim po talaga siya, yung ketchup na papaano. Pero alam mo, ako kasi pag makain ng pansit, lagi may kalamansi. Pero hindi siya weird. Actually, masarap siya. Medyo naman inibago lang po sa umpisa kasi unang malalasahan yung ketchup po. Oo, yung ketchup na. Pero sa dulo, parang pansit pa rin naman po. Well, pansit pa rin naman. Hindi naman kasi masyadong matapang yung lasa ng ketchup. I'm sure yung mga ka-wonder po natin ay curious sa lasa ngayon. Kaya naman, kung may malapit pong handaan sa inyo, Try nyo po. pumunta na po kayo ngayon sa kapitbahay nyo at haluan nyo po ng ketchup ang pansit nila. Punta kayo sa may mga birthday yan. Tapos lagyan nyo ng ketchup yung iba. Tell ikaw, ano rate mo ng 1 to 10? 10 yung highest. Kasi pansit po siya. 9. Plus the ketchup, 10. Kayo po. This is Stel. Speaking of pansit, alam mo ba, Stel, na may alamat din ng pansit? Isang araw, ipinatawag ng magiting na emperor ng isang imperyo ang 3 pinakamagaling na kusinero sa kanilang bansa. Dahil ang kanyang panlasa, tila may hinahanap, ngunit hindi mawari kung ano nga ba ito. Kung sino man sa inyo ang makapagbibigay ng pagkain at lasa na aking hinahanap na pwede nating ipagmalaki at dalhin sa iba't ibang panig ng mundo, gagantimpalaan ko ng kayamanan at kasikatan. Ang inihain ng unang kusinero, putahing gawa sa gulay. Sa platong kulay pilak, isa-isa niyang inilagay ang gulay na kulay berde, dilaw at lila habang ito'y umuusok-usok pa. Anong klaseng pagkain ito? Hindi masarap. Bigo ang unang sumubok. Sumunod naman ang pangalawang kusinero na may bitbit na gintong plato at alam niyo ba kung anong laman? Isang ginintuang pato. Emperador, tanggapin mo po ang ginawa kong pagkain. Gininto ang pato. Gawa ito sa pinakamalusog na bayan. Binanlian, pinaliguan ng pulo at niluto sa horno hanggang sa maging kulay ginto.
Pero bago pa makapagdesisyon ng emperor sa lasa nito, dumating ang ikatlong kusinero na may dalang mangkok na may lamang tila mukhang hiblang pagkain na may mga gulay sa ibabaw. Sandali, sandali! Aking ihahabol ang aking nilutong pagkain, mahal na emperor. Ihahain ko sa inyo ang pambato sa aming lugar, ang pansit. Saan naman gawa ang pansit na yan? Simpleng lutuin lamang po ito ng mga magsasaka sa aming lugar. Gawa sa minasang harina, pinakuluan, at paglabas sa kawali ay lalagyan na ng mga gulay. Pagkatikim ng emperor sa ikatlong putahe, biglang tumulo ang luha nito at naalala ang kanyang pagkabata noong simple pa lamang ang kanilang buhay. Masarap itong pansit, pero paano mo matatapatan ang inihain ng dalawang naunang kusinero? Ang sabi niyo po, putaheng makakarating sa iba't ibang panig ng mundo. Ang naunang putahe, hindi makakarating sa pinto at gayon din ang gininto ang pato. Ngunit ang haba ng mga hibla ng aking pansit ay kayang makarating kahit sa kabilang bayan pa yan. Namangha ang emperor sa lasa at galing ng ikatlong kusinero, kaya ang kanyang itinanghal na panalo... Ikaw at ang pansit, ang aking itinatanghal na panalo. Mula noon, malayo na ang narating ng putahing ito at nagkaroon ng iba't ibang bersyon sa Europa at Asya. Ito ang tinatawag natin ngayon na pampahaba ng buhay.